Mga kaso ng dengue sa bansa, patuloy ang pagbaba ayon sa Department of Health at tensyon sa West Philippine Sea nananatiling hamon sa seguridad ng bansa. Yan at iba pa sa Express Balita ni Gab Villegas. Patuloy ang pagbaba ng kaso ng dengue ayon sa Department of Health matapos ang dengue outbreak na naranasan partikular sa Quezon City. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, hindi anya inaasahan ang pagtaas ng dengue cases dahil sa maagang naranasan ang tag-ulan nitong mga nakaraang buwan. Pero kumpara sa bilang ng kaso ngayon 2025, mas mababa ito kumpara sa mga nakaraang taon. Dagdag pa ni Domingo, mas mababa rin ang mortality rate ngayon 2025 kung saan nasa 0.36% lamang ito kumpara sa 0.43% noong nakaraang taon. Reactivated na rin ang dengue fast lanes kapwa sa pribado at pampublikong mga ospital para matugunan agad ang pangangailangan ng mga pasyente. Patuloy naman ang pag-aaral kasama ang Food and Drug Administration sa bakuna kontra dengue. Nananatili pa ring hamon sa seguridad ng Pilipinas ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na ang Transparency Initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakatulong para malaman ng iba pang mga bansa ang mga nangyayari sa West Philippine Sea. Dahil dito, maraming mga bansa ang nagpahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas. Patuloy rin na lulutasin ng Pilipinas ang sigolot sa West Philippine Sea sa diplomatikong paraan. Isinapubliko ng Bureau of Internal Revenue ang pagsira sa 2.1 billion pesos na halaga ng mga pekeng sigarilyo at makina na ginagamit sa paggawa nito. Ayon kay BIR Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr., layon nito na maalis ang agam-agam ng publiko kung saan napupunta ang mga kontrabando at kagamitan matapos ang mga isinasagawa nilang raid, matapos sampahan ng kasong kriminal ang mga nahulihan nito. Naglunsad ang Department of Information and Communications Technology kasama ang Department of Justice ng isang seminar para sa mga bata at magulang sa Quezon City. Layon nitong magbigay paalala sa tamang paggamit ng mga online platforms para sa mas ligtas, mas maayos at kapaki-pakinabang na paggamit ito maging sa pag-iwas sa online scam. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.